Eto na ngayon yung aming papaya. 3 na lang yung nakatayo. Mahangin ngayon sa aming garden. December na kasi. Kaya itong aming mga papaya ay tinanggalan ko nung mga dilaw na nilang dahon. Hindi ko na nga lang na-video kanina. Then, at tinanggalan ko na rin ng ilang mga dahon na green para ang sabi, kapag kasi mahangin dapat tinatanggalan ng dahon ang mga punong tanim dahil para hindi sila matumba. So, ganun na nga ang ginawa ko. Tapos, baka mamaya bawasan ko pa rin yung iba kasi medyo marami pa rin. Ito yung papaya namin na ayan, yung may ang puno. Yung hinati ko ang puno. Then, ito yung kanyang mga bunga. Napakarami niyang bunga. Tapos, dahil may dwarf coconut kami rito, hindi namin masyadong ma-bend yung kanyang puno. Kaya, ayan, pa-straight na siya ulit. Pero patuloy pa rin naman siyang namumunga. Then, kung matatandaan nyo, yung mga dating nakapanood doon sa old videos ko about this papaya. Itong papayang ito, yung unang namunga. And, ayan, as you can see, malapit na siyang mahinog. Nagyayelo na yung kanyang bunga. Kaya, mga ilang araw pa at siguradong tuluyan na tong mahihinog. Ayan, marami rin siyang bunga. Then, may mga bago pa ulit. Tapos bumubulaklak. Medyo hindi kalakihan ang bunga niya compared doon sa nauna kong pinakita sa inyo. Then, ito, malalaki rin ang bunga kasi hindi karamihan. Ayan. And, sa tingin ko, malapit na rin siyang mahinog. Ito, matatagalan pa. Ayan. At yung isang papaya, mukhang mahihirapan siyang lumaki kasi, di ba, ini-prune ko to. Tapos, sa pagkaka-prune, yung bunga ay naipit dun sa sumangang puno ng papaya. Kaya, ayan ang nangyari. Hindi ko naman pwedeng putulin yung sanga. Kaya, ayan, naipit siya. Nahihirapan siyang makalaki. At yung pinakamaliit, ayan, eto, may bunga na siya. 4, bumubulaklak pa. At patuloy pa siguro siyang pero kung magiging healthy lang siguro yung kanyang puno. Kasi medyo maliit yung puno niya. Narito na uli kami sa aming garden at nakakalungkot naman. Ilang araw lang kaming hindi nakapunta kasi nga nagpasko at saka maulan. So, alam ko na itong papaya namin ay marami ng mahihinog. Hindi ko nga lang kaagad kinuha nung last na punta namin dito. Isa lang yung kinuha ko kasi mas matamis yung hinog sa puno. Kaya lang, sa nakaraan kong vlog, diba? Sabi ko, kalapit nga lang ito ng bakod nung itinanim ng asawa ko. So, ayan, nagkulang ng isang puno. Kung mapapansin niyo, kasi nga malakas ang hangin, umuulan, malambot ang lupa. Kaya, ayan yung nangyari. So, ayan, natumba yung isang puno. Nahinog na siya kung mapapansin nyo. Then, ito naman yung dalawa. Okay pa rin. Dumating kami dito. Yun na nga. Kita ko agad na may bakante. So, alam ko na natumba kasi malakas ang hangin. Pagkatapos, maulan.
lumambot yung kanyang pinagkakataniman. Nakakalungkot kasi ayan, bumagsak yung isang ano. Pero mabubuhay pa naman siya. Dahil, ayan, pwede pa siyang itayo. Lalagyan lang ng tree guard. Ano, 'di ba, nilagyan ko siya ng sako para hindi nga masyadong pansinin. Pero, hindi naman fully nakabalot siya ng sako. So, kita din dun sa ibang side nung aming pader kapag siya ay tiningnan. So, ayan, ina-expect ko napakarami kong makukuhang hinog na bunga kasi nga kita ko nung bago kami umalis, yung iba nagyayelong na. Pero sad to say, ayan, naunahan na kami, mayroon nang kumuha. Then eto, mayroon din dito yung pinakamalaki. Tanggal din yung sako. Ayan. Hindi ko alam kung dahil sa lakas ng hangin o sinadya. At ayan. Kitang-kita ang ebidensya. Bago pa lang siya. Siguro kaninang umaga. Siguro kung napaagap-agap kami, ay kami pa ang makaka-harvest. Ayan. See? Tumutulo-tulo pa ang kanyang dagta. Bago pa lang siya nakukuha. So, yun lang. Nakakalungkot lang matapos mong abangan, excited ka na alam mo marami kang na-harvest ngayon. Pero ayan, papasko na natin sa kanila. Siguro ilalagay dun sa kanilang table kasi mag-New Year. Mahal nga naman ng 1 kilo or kilo ng ng papaya sa palengke, lalo na't hinog na. Ayan, kung hindi siguro ito natumba, ay siguro nakuha na rin itong isa. Ayan, eto. Natanggal na siya sa pagkakadikit doon sa dahil nga nahulog. So, siguro ilang kilo din ito. Mamaya pag uwi ko sa bahay, ating kikiluhin para malaman natin. Then, itong isa, kukunin ko na rin ito kasi abot na to sa New Year. And, sana mabuhay ka pa ng matagal, papaya, dahil kakaawa naman, natumba. Ayan, ito. So far, siguro dalawa yung pa naman yung pinakamalaki. Kasi binalikan ko muna yung video. Last video ko. Kaya nalaman ko na talagang nakuhaan siya. Ito na ngayon yung aming papaya. 3 na lang yung nakatayo. At ito na nga. Ayan. Bumagsak na yung isang puno. So, kanina, ayan nga, pagtingin ko, hindi lang siya bumagsak, nabawasan din ng bunga, nawala yung 2. So, yung unang reaction ko, syempre nalungkot ako. Kasi ang tagal ko nga hintay, diba? Kung napanood nyo yung mga dati ko pang vlog about this papaya. So, ang tagal kong hinintay na mahinog yung mga bunga nito. Talagang iniwasan ko na pitasin para gawing tinola. Although, isang beses, kumuha kami. Nilahok nga namin sa tinola at dahil nga bagong pitas, fresh na fresh, manamis-namis yung bunga niya. Kaya sabi ko, hindi pa nga hinog, ang tamis na. So, talagang hintayin na lang natin na mahinog siya. Ayan. At eto nga nung pagbalik na namin dito, excited ako. Kasi alam ko
na marami kaming maha-harvest na hinog na. Actually, yung kaunahang bunga nito na nahinog ay natikman na namin at talaga namang masarap siya. Pero nitong balik namin, eto na nga, na nawala na, nakuha na yung dalawa. Yun pa naman yung pinakamalaki, yung dalawang yun. So, nung una talagang super lungkot ko, pero after na mapag-isip-isip ko, kasi nung pagka-video ko, yun talaga ang aking reaksyon, ang lungkot ko. Pero nangyari na. Kaya nung habang ako'y naglilinis, ayan, habang ginagamasan ko yung part na yan ng garden namin, nasa isip ko pa rin siya. Sabi ko, bakit nga ba naman ako malulungkot? Pasko naman, inisip ko, siguro natuwa rin siya kagaya ng pagkatuwa ko nung nakikita ko siya. Kasi 'di ba, ang laki pagkatapos yun hinog na. Siguro ganun ang ang pakiramdam ng kumuha. Natuwa rin siya. So, come to think of it, wala na yung lungkot ko kanina. At least dun sa kumuha man nito, sana, alam ko naman na matamis to, sana nag-enjoy ka. Papasko ko na yon or pabagong taon ko sa inyo. So, hindi na din nga, naisip ko, hindi na nga din ako dapat malungkot kasi etong natumba, pwede pa namin, buhay pa naman to, natumba lang siya, lalagyan lang namin siya ng paraan para hindi lapat na lapat sa lupa yung kanyang mga bunga. Kasi yun yung magiging dahilan ng pagkabulok ng bunga or kakainin siya ng mga siguro mga daga or hayop na andito. So mamaya lalagyan na lang namin yan ng siguro pansamantala para hindi siya naka sa lupa. Then masaya na rin ako. Siguro dapat talaga na wag na akong malungkot kasi bukod sa nakapagbigay ako, Pasko naman, bagong taon naman, ang isipin ko na lang ay yung bright side. Nakatulong na ako, nakapagbigay ako, although hindi ko mismo binigay, ay marami pa naman, ayan. Marami pa namang next. Hindi na nga lang ganun kalaki. Ayan, marami pa naman na bunga itong aming papaya. So, yun na lang siguro yung consolation ko para hindi ako malungkot. So, ayan. May malaki pa rin naman kagaya nito na sana ay huwag kaming maunahan. Ito. Sana wag na niyang ulitin kasi natikman na naman niya.